Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo, hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita. Kumpirmadong magkasamang umalis sa Senado, sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla nung madaling araw ng May 14, base sa inilabas ng mga kuha ng CCTV ng Presidential Communications Office. Alam na raw ng PNP-CIDG kung saan pumunta ang SUV na sinakyan nila. Aapila naman ang kampo ni de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang harangin ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang tanong ngayon, pwede na bang arestuhin ng gobyerno si de la Rosa? Narito ang unang balita ng kasama nating si Mariz Umali. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad habang dinidinig ng Korte ang kanyang petisyon. Tinanggihan ng mga mahistrado ang hinihingi niyang temporary restraining order at status quo ante order. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC, red notice o diffusion ng Interpol o iba pang foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na arrest warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Inihain ng senador ang petisyon matapos malamang may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Tinukoy sa de la Rosa bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Pwede na bang arestuhin si de la Rosa kasunod ng desisyon ng Korte Suprema? So, ibig sabihin po nun, kung gusto po talaga ituloy ng gobyerno yung pag-aresto kay Senator de la Rosa, ay pwede na po magpatuloy ito, assuming po na walang qualification yung Korte Suprema. Ang kampo ni Bato, ginagalang daw ang desisyon ng Korte Suprema. Kasabay ang pag-iit na ang mga hiling lang para sa provisional relief ang inaksyonan ng Korte Suprema at hindi ang mga constitutional issue. Ayon kay Attorney Israelito Torreon, maghahain sila ng motion for reconsideration dahil hindi pa tapos ang kaso at buhay pa ang mga issue. Kabilang dyan ang kwestiyon sa kung maaaring dumepende ang kalayaan ng isang Pilipino sa isang dayuhang proseso na hindi idinudulog sa isang lokal na korte. Pati kung maaari bang magpatupad ang mga otoridad ng mga proseso ng ICC matapos mag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute. Gagamitin daw nila ang lahat ng legal na hakbang alinsunod sa batas at haharap sa proper forum. Bago lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, inilabas ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng aktual na pag-alis ni Senador de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Makikitang kasama niya noon si Senador Robin Padilla, pati ang pagsakay nila sa iisang sasakyan paalis ng Senado. Kuha ito sa basement ng Senado patungo sa parking area pasado 2:00 na madaling araw. 3 individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Makikita pa ang babaeng nakakap na may dalang protective vest. Ang nasabing puting SUV ang nakunan din noon ng GMA News palabas ng parking area ng ganung oras. Nauna nang inamin ni Senador Padilla sa panayam ng 24 oras na sa kanyang puting SUV. Pero iwas siya sa tanong kung doon sumakay si de la Rosa. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Sa Senado, tinanong si Padilla tungkol sa inilabas ng CCTV footage. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun. Sir, saan kayo pumunta after? Senator, saan niyo po hinatid si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto niyo, napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat yung tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, matipid din ang mga pahayag tungkol sa CCTV footage. Pero alam daw nila kung saan dumiretso ang SUV matapos lumabas ng Senado. Alam namin kung saan papunta but right now I cannot tell you. Ayon sa Malacanang, napanood na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga CCTV footage.
Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News. Nanawagan naman ang kampo ng mga biktima ng war on drugs sa gobyerno na isilbi na kay Senador Bato de la Rosa ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, wala nang hadlang para arestuhin si de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO ng Senador para harangin ang pagsisilbi ng arrest warrant. Giit ni Andres, ang pag-aresto at pagsuko kay de la Rosa sa ICC ay naaayon sa batas sa Pilipinas at sa international legal obligations ng bansa. Kaya dapat daw agad na itong ipatupad ng gobyerno. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Ay sa OBP, natanggap nila ito bandang alas 10:40 kahapon ng umaga. Naging maayos naman daw ang pagtanggap nila sa summons at pagpatawag ng Senado sa bise. Kasama ng summons ang articles of impeachment laban sa bise kung saan nakapaloob ang mga inaakusa sa kanya. Kasunod ng pagtanggap dito ng OBP, gumugulong na ang 10 araw na ibinigay ng Senado kay Duterte para sagutin ang mga alegasyon. Inaasahan magsisimula ang pre-trial ang impeachment sa Hunyo. Since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, napag-uusapan ang posibilidad ng pagdalo ni Senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng video conference. Posible raw ito ayon sa ilang law experts pero pwedeng ma-question sa Korte Suprema. Sabi naman ng iba pang eksperto, kailangan pa rin manumpa ng personal ni de la Rosa para maupo bilang Senator Judge. May unang balita, si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation
of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. Ay hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath. He will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema. Ito ang unang balita. Chino Gaston, GMA News. Showbiz Chika matapos magsama sa award-winning and critically acclaimed GMA Pictures film na Green Bones. Sasabak naman sa aksyon, sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid. Muli sila magsasama sa upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo. Sa kanilang unang pagsasama sa telebisyon, asahan daw ang action-packed at powerful acting performances. Makakasama nila dyan sina Rocco Nacino, Raisa Sinon, Isabel Ortega, El Villanueva, Arasan Agustin, at Heath Hornales. Nariyan din po si Gary Estrada, Victor Neri at Noni Buencamino, with a special participation of Isko Moreno. Si Ruru nag-immersion na para sa maintindihan at magampanan ng maayos ang karakter. Pinagaandaan din nila ang fight scenes at stunts. Nung natutunan ko pong kilalanin sila at aralin po papaano ba ang pamumuhay sa Tondo, na-realize ko na ganun lang pala talaga sila kalalim na tao. Feeling ko dito mas makaka-relate yung mga makakanood sa mga characters na hindi lang sa akin, kundi sa mga characters sinunuan sa mga artista dito.